Okay, magandang umaga. Ngayon ay August 6. Ano ba ngayon? Martes? Miyerkules. Hindi. Martes pala. August 6. So, medyo nagkamali pala ako ng tanim kasi nagtanim ako kahapon. Indoor nursery natin. Pero okay lang siguro yon. Let's just consider na ngayon nating tinanim. Kasi gabi ko na rin naman tinanim yun mga bandang hapon na. So, kahapon nagtanim ako. So, maliban doon, hindi ko na na-videohan, pero kung nakikita nyo, meron ng 3 dyan. So, yung level ng tubig dyan, medyo binawasan natin. Nilagyan natin ng 2 cm mula doon sa pinakataas, 2 cm na allowance. Para hindi masyadong puno. Kasi isang problem ko pag masyadong puno, nagkakaroon ng leak mula dyan sa loob, palabas. Pag puno masyado. So, ayun. So, hopefully, maging okay yan. Yung mga nilagay natin dyan is mga 15 days old na seedlings. Yan, mga 15 days old na yan. So, meron tayong lalik and may konting scamander. Itong tatlo, lalik, ito, scamander. Tapos ito yung dalawa pa. Hindi ko pala ito nare-refill. Malamang kailangan ko nang i-refill to. Kasi ito continuous lang kasi itong setup natin dito. Para yung mga excess natin nandito. And in terms of spray naman na insecticide, simula nung nag-spray ako, hindi pa ulit ako nag-spray. So parang one time lang talaga ako nag-spray. Pero inoobserbahan ko kung nagkakaroon ba ng pagbalik yung mga insect. Kasi ito, hindi ko na ito isprayan. Ang possible ko lang isprayan is ito. Itong mga to. Pero daily naman, sinecheck natin kung magkakaroon ba ng problem or babalik ba yung insect. Mukhang wala eh. Pero ito, medyo heavily damaged na kasi to bago natin ma-sprayan. Kasi dito sa portion na to, tulad ng lagi kong sinasabi, is dito talaga nag-start yung infestation. So, baka dito sa part na to, mag-spray pa tayo one time. Ano pa naman to tinanim natin nung July 2. So, mga August 11, yung 30th day niya. Tama ba? Ay, hindi. August 3 pala. So, hindi na pala natin siya pwedeng sprayan kasi masyado nang late. So, kung magpe-prevention tayo, ang pwede natin sprayan is itong mga early stage. Then, that's it. And yun, baka parang after 5 days siguro isabay na lang natin dito. Pero titingnan ko yung mga dates kasi ayaw natin ng sobrang late naman tayo mag-spray. Yan, ito 7-9 no. So, yan, 7-9. Ito 7-16. So may mga dates naman yan para ma-monitor ko rin. So ito medyo heavily damaged to Kung titingnan nyo, ayun, meron pang insekto. Pero tinitingnan ko kasi yung ito, parang ito yung mga trips Patay na sila Hindi sila gumagalaw. So, I would say very effective yung naging prevention. Sana mas nagawa kayo ng mas maaga para hindi umabot sa point na ganito na medyo parang ang pangit tingnan nung iba. Pero yung iba lang naman So sa ngayon, makakapag-concentrate ulit tayo sa pag-improve ng tanim natin. Pero ito nagkaroon ng discoloration. Hindi ko sure kasi dyan madalas napapatakan ng tubig. Dito, yan. So iniisip ko nga baka magawa tayo ng ganito. Siguro dun sa pinaka-top ko ilagay. Tapos i-slide lang natin pag ganito. Para lang ma-prevent yung pagpatak ng tubig dun sa halaman natin. Although yung mga banda dun, hindi ko sure kung paano ko gagawin. Kasi may part pa rin dito yata na tumutulo. Pero sana maiwasan. Obserbahan ko na lang kung paano gagawin. Pero yung mga nandito, malamang dyan magkaroon tayong plastic papunta dun. Transparent plastic. So, dumating na naman yung binili kong ganito. Transparent plastic. Food grade. Okay naman. Ang isa lang na napansin ko sa ibang mga nagse-setup ng ganito, kulay itim yung gamit nila kasi nga
Pag kulay itim, hindi yun parang less, tawag doon? Lumot. Algae, ayun o, kita mo may green sa gilid. Less algae kasi pag itim. Pero kasi yung hindi ko sure kung yung may mga bag na ganun na food grade. Ito kasi food grade itong mga gamit ko eh. Kaya diyan na lang ako sa puti. Nililinisan ko rin naman yan. So every after harvest ko, tatanggalin ko yan, tapos pupunasan natin. So ito yung isang recent problem ko kasi itong isang box, ito pala. Ayan ko, makita nyo may tubig. Galing yan sa kanya. Ayan no, dito. Nilagyan ko ng tape pero hindi hindi na masyadong may effective eh. Pero patak-patak lang siya. Pero syempre, pag tagal-tagal, baka maka-apekto sa pag-grow niya. So, hopefully, pag naayos na to, lalagyan natin dito sa gilid na to ng sealant, waterproofing. And hopefully makatulong. Kasi yung pinaka-nilagyan lang natin yung pinaka-ilalim niyan eh. Ito. Ang nilalagyan ko lang kasing waterproofing, itong loob. Ayan, itong loob. Ayan, yung medyo shiny yan loob. Yung itong gilid, wala yung waterproofing. Itong gilid. Pero yun yata medyo na-damage. So, kailangan natin i-waterproofing na lang. Kailangan ko lang maalala. Kasi ito, kung i-harvest natin yan sa August 23 ang harvest nito. This week ito naman. So, hopefully, goods na goods tayo sa tanim natin. So, may mga orders naman tayo. At, ayan o, ito to. Pakita nyo, ayan o. Sobrang lala. Sobrang lala ng tama dyan ng trips. Kaya kung hindi natin napigilan yon, lahat yan, damay. Actually ito, sobrang lala ng tama ng trips dyan, maliit pa lang siya. Pero since na-sprayan natin siya, naka-recover siya. Yan. So ito iba, hindi natin i-sprayan to eh. Kasi may mga dates naman yan eh. No, makita mo, laki ng tama ng trips dyan. May dates yan. Ito 2. 7-2, hindi na pwede. Ito, hindi na rin pwede. Ito kasi kasabayan nito. So, yun lang naman. Meron din tayo doon. Ayun. Ito yung ginagamit ko. Itong orange, ginagamit ko panlinis. So, nandun yung iba natin. So, yan. Nakikita ko na yung magiging problema doon kasi nga, lumalaki na sila. Pag lumalaki yung mga bandang lang doon, medyo may hirapan ng mag-expand kasi nga, tatamaan sila nung plastic. Kaya isa yan sa baka hindi natin ituloy. Pero dito naman naayos na naman natin unti-unti. So masa-set up na natin yan moving forward na 45. Yan, 45. So, next dito 45. The next ay ano yung next natin? Doon 45 tapos dito. Ito pala, kailangan natin ma-release to. Kasi mangyari dito, kulang tayo ng isang space. So, baka ito, gawin natin early harvest. Kasi, yan o, pagitan nila, 1 week. Ito, pwede tayo mag-early harvest dito para lang ma-free up natin to at maisabay natin yung setup. So, ang susunod na nyan, doon ng harvest, dito, doon, tapos dito. Ganun lang ulit. Ganun. So, yun yung susunod nating cycle. Then, ngayon, so kahapon, nag-transfer na ako. So, ito, ang gamit ko pa dyan, net capsule. Nagalangan naman ako tanggalin siya doon. Baka kasi madamage ko na masyado yung lupa, yung ugat niya. Hinayaan ko na lang. So, may isa tayong net caps na inaalay dyan. So, ito, ayusin ko pa ito mamaya. So, ito yung mga used coco pits natin. So, malamang papakuluan ko na lang din yan. Then, ito. Ito, yung mga kailangan nating asikasuhin for today. Is yung tataniman ko nito. Ano lang yan? Ilang days pa lang ba to? 1 week. 1 week old pa lang yan.
Tapos ito pa, may mga kale pa tayo dito. Kasi hindi ko na naisipan kung saan ko ilalagay kahapon eh. Tapos, itong chives, hindi ko lang alam kung tutubo pa to. Pero may chives tayo dito. Ayan, chives. Sinabay ko kasi sa transfer, pero maliliit pa lang sila, oh. Actually, nag-try na tayo dati, kaso nag-fail eh. So, hopefully, hindi na siya mag-fail. Tingnan natin. And, bakit tong cucumber is tapusin na rin natin siguro yung buhay muna nitong cucumber. No? Pero goods naman siya. Kitang-kita nyo naman ganda ng tubo niya. Pero ano na rin siya? Kung March, April, May, June, July. So 4 months na siya. Sa palagay ko okay na yun. Parang ganun siguro magiging cycle natin sa cucumber. So titingnan ko kung magiging profitable ba. Pero ang gamit natin yung single variety. Ay parang every 4 months siguro try natin parang ganun yung cycle. Parang mga 3 weeks bago mag 4 months meron na tayong panibagong seedlings para ipalit dun sa lumang seedlings. Then yun, cycle, ganun gagawin natin, cycle. So ayan, so makita nyo yan, naka-recover naman. Ang next nating implement is NFT, siguro dito. Kuha tayong maliit ng NFT channel dito with spacing na 8 inches spacing. Kasi mas madaling i-scale up yun isa pa pala. Ang mahirap kasi dito sa Kratky, every time na mag-harvest ka, so maglilinis ka, so magre-refill ka, yun yung mahirap doon, yung pagre-refill. Tapos magsiset up ka ulit, lalagay mo ulit na naman ng lining. Ako, nililinisan ko pa yung lining muna, tapos papatuyuin, then nilalagay ulit yung lining. Then, yun yung nagiging process ko. Pero pag nasa NFT ka kasi, yung mga tubes yung lilinisin mo. Then, yung regarding naman sa nutrient solution, meron kang reserva. Yun yung chine-check mo everyday or depende kung ano magiging schedule mo ng checking. Then, yun, paulit-ulit lang. Magdadagdag kang tubig, dadagdag ka ng nutrient solution kung kailangan, pH down kung kailangan, pH up kung kailangan. So, dun na sa isang system na yon ang magiging paglilinis mo. Siguro ang nakikita kong challenge doon kung may mga leaks sa mga tubo kasi kailangan mo ng tubo doon. Tapos yung mga tubes mo kung may butas man or wala. Tapos yung isa pa is yung quality ng tubig kasi ipinapump yun eh. So kailangan na mas maganda na filter mo para hindi masyadong or hindi agad masira yung pump mo. So may mga ganong possible challenge na nakikita ko pero syempre gagawin natin yan. Magagawa natin yon. So, yan. Yan, goods na goods, oh. Ganda. Hindi man siya sobrang ganda, pero maganda. Natutuwa ako at hindi siya masyadong na-damage tulad nung na-harvest ko dito na nakakapanlumo yung yung pag-harvest. Kasi halos wala ka namang ma-harvest. Parang 50% ng leaf, tapon. Yung mga matitira pa may mga konting tama. It's not good. Not good. Sa farmer, mahirap naman din na laging ganon. So, yun, isa pa lang gagawin ko yun. Dagdagan natin to ng sticky traps. So, kuha ako dun sa baba siguro. So, ngayon, nahanapan ko muna ng tataniman tong kale. Kasi yung kung makita nyo, ayan, oh. Parang may pagitan lang sila na 1 week. Ito, mas nauna. Ito yata yung mas late eh. Kasi depende sa buto, hindi naman pelletize yung buto ko ng kale. Ramgo siya eh. Kale bore cole yata yun. Ramgo seeds. Pero madami siya, so hindi ako masyadong nagtitipid. Meron ang 2 hindi nag-germinate or 3 yata na hindi nag-germinate. Pero ayos lang. Yan naman, yan yung nakikita ko naman dyan. Pag tinanim natin yan, 1 taon. Parang hindi naman perennial siya, pero yung first year niya based dun sa napanood ko is magdadahon siya. Yung second year niya doon naman siya mag-flowering.
So, yung flowering, hindi na naman natin gagamitin yon. So, hanggang growing stage lang tayo. Pero meron tayo nyan dito dati, kung natatandaan nyo, tsaka doon yata, nakatanim sa naka-Kratky setup. Pero hindi yata advisable sa kanila yung Kratky. So, ganyan muna tayo. So, hopefully, mag-okay yan. Then, isasama natin yan sa setup natin. Siyempre, kailangan natin lagay na pesticide din yan. Pero naka-program. So, may sistema tayo kung kailan. Tas hindi natin siya pwedeng harvestan hanggang at least 10 days or 1 week. Yan, at least 1 week bago ka mag-harvest. Basta nag-spray ka. So, yun, nakita ko may tumutulo-tulo dito. Pero hindi naman masyadong problema sa palagay ko. So, ang mangyari niyan, ito, pwedeng ipatayo pa natin dito. So, meron pa tayong isang setup dito. Yung doon, baka hindi na. Dito na lang siguro. Yan. Ang nakikita ko kasi, yung mga tubo dito, parang hindi naman kasing laki ng nandito. Parang mas maganda dito sa side na to, or sa gitna na to. Okay, so ayun lang naman. Thank you very much and hopefully magtuloy-tuloy na and ma-improve natin yung system natin. At hindi na tayo ma-stress dun sa atake ng mga trips at kung ano-ano pa. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!